Isang empleyado sa mailroom na nagngangalang Lemuel Gulliver ang nagising sa kanyang apartment. Ginagawa niya ang kanyang karaniwang gawain sa umaga bago pumasok sa trabaho sa pahayagan ng New York City. Doon, kumuha siya ng isang bagong empleyado na nagngangalang Dan at nakipagkaibigan dito. Habang naghahatid ng sulat sa ibang mga empleyado, nakilala ni Gulliver si Darcy Silverman, isang mamamahayag na matagal na niyang gusto ngunit hindi niya kailanman inamin ang kanyang nararamdaman. Maya-maya, pumasok si Dan sa kwarto ni Gulliver at ipinakita sa kanya ang isang liham na nag-aanunsyo ng kanyang promosyon bilang pinuno ng mailroom. Sinasabi rin niya na hindi kailanman mapopromote si Gulliver dahil natatakot siyang magsalita. Lungkot na lumabas ng silid si Gulliver at napansing gabi na nagtatrabaho si Darcy. Sinamantala ang pagkakataon, nag-ipon siya ng lakas ng loob para lapitan ito at nagdesisyong pahangain ito. Kinukumbinsi niya ito na kaya nitong magsulat ng ulat tungkol sa kaniyang mga maling paglalakbay sa mundo, na sinasabing pangarap niyang maging isang manunulat. Naintriga si Darcy at hiniling niya rito na isumite ang kaniyang sulatin kinabukasan. Nang gabing iyon, dumanas si Gulliver ng writer's block, kaya nagpasya siyang mangopya ng isang ulat mula sa ibang mga publikasyon sa internet. Kinabukasan, isinumiti niya ang ulat kay Darcy, na humanga sa kanyang isinulat at tinatasan siya ng isang bagong gawain, ang maglakbay patungong Bermuda Triangle at magsulat ng isang artikulo tungkol sa mga alamat ng mga barkong misteryosong nawawala roon. Sabik na tinanggap ni Gulliver ang gawain sa pag-asang lalo pang mapahanga si Darcy. Pagdating sa Bermuda, sinundo si Gulliver ng isang lokal na lalaki na nag-alok na ilibot siya. Tinanggap ni Gulliver ang alok at dinala siya ng lalaki upang umupa ng barko. Binigyan ng lalaki si Gulliver ng mga tagubilin kung paano gamitin ng maayos ang bangka bago niya sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa Bermuda Triangle ng mag-isa. Ginugugol niya ang kanyang mga unang ilang oras ng kalungkutan sa pagbabasa ng magasin at pag-inom ng ilang lata ng Coke. Gayunpaman, matapos makatulog sa timon ng kanyang barko, si Gulliver ay inabutan ng isang kakaibang bagyo at ang barko ay natabunan ng isang spout. Ilang sandali pa, napadpad si Gulliver sa dalampasigan ng liliput at laking gulat niya nang makita ang ilang maliliit na lalaking nakatayo sa ibabaw ng kanyang dibdib. Kinumpirma ng pinuno ng maliliit na tao, si General Edward Edwardian, na isang halimaw si Gulliver sa di malamang dahilan, kaya itinulak nila siya sa lupa gamit ang maliliit na lubid at kahoy. Nalilito at takot, nakakawala si Gulliver sa mga lubid at itinuring na mapanganib ng mga mamamayan dahil sa kanyang laki. Dahil doon, inutusan ni Edward ang kanyang mga sundalo na pabagsakin si Gulliver sa pamamagitan ng pagkabit ng kanilang mga kawit sa kanyang pantalon, na naging dahilan upang ito ay mawalan ng malay. Di nagtagal pagkatapos noon, dinala si Gulliver sa kaharian ng liliput at lumabas ang mga mamamayan sa kanilang mga tahanan upang mas masusing tingnan ang halimaw. Siya ay hinila papasok sa palasyo ng hari at iniharap kay Haring Theodore ng liliput. Sinasabi ni Edward na si Gulliver ay isang espiya mula sa kanilang kalabang kaharian, ang Blefuscia, kaya nagpasya silang ikulong ito sa isang kuweba. Doon, nakilala niya ang isa pang bilanggo na nagngangalang Horatio, na ikinulong ni Edward dahil sa pagmamahal kay Prinsesa Mary ng Lilliput, kahit na hinahabol din ito ni Edward. Di nagtagal, isinama ni Edward sina Gulliver at Horatio upang mag-araro ng bukid, gamit ang lakas ni Gulliver. Gayunpaman, bigla silang naantala ng tunog ng isang kampana, hudyat na sinalakay ni Blefuscia ng palasyo. Lumalabas na plano nilang dukutin si Mary at simulan. Sinusunog ang palasyo. Dahil dito, nagmamadaling pumunta roon si Edwards upang iligtas ang palasyo, ngunit hindi niya pinayagan ang sinuman na iligtas ang prinsesa dahil gusto niyang magmukhang bayani sa harap nito. Gayunpaman, nagpasya si Horatio na palayain si Gulliver mula sa makinang pangararo upang mailigtas niya ang prinsesa bago si Edward. Hindi lang iyon, nailigtas din ni Gulliver si Haring Theodore mula sa sunog sa pamamagitan ng paghihi sa palasyo, na siyang dahilan kung bakit siya hinangaan ng mga mamamayan. Gayunpaman, naiinis si Edward sa kabayanihan ni Gulliver. Kasunod nito, nagpasya si Haring Theodore na palayain siya at si Horatio mula sa bilangguan at idineklara siya bilang bayani sa mga Lilliputians. Inaanyayahan din niya ang lahat para sa isang salusalo sa gabi upang ipagdiwang ang okasyon. Kalaunan, tinanong ni Haring Theodore si Gulliver kung saan siya nanggaling, at sumagot ito na taga Manhattan siya. Bukod pa rito, nagsisinungaling din si Gulliver na siya ang pangulo ng Manhattan. Kinabukasan, ang mga mamamayan ng Lilliput ay nagtayo ng isang napakalaking tahanan para kay Gulliver na may mararangyang kagamitan, kabilang ang isang teatro na kayang tumanggap ng buong kaharian. Napanood ng lahat ang isang drama tungkol sa paglubog ng Titanic, na ayon kay Gulliver ay kwento ng kanyang buhay. Bagamat marami sa kanila ang naantig, nananatiling hindi kumbinsido si Edward sa kanyang kwento. Pagkalipas ng ilang panahon, tinulungan ni Gulliver si Horatio na pahangain si Prinsesa Mary, at tila nagbunga ang kanilang pagsisikap. Samantala, nagpadala si Haring Theodore ng isang pangkat ng mga naghahanap upang hanapin ang naanod na bangka ni Gulliver. Kalaunan ay natuklasan nila ito malapit sa baybayin, at labis na natuwa si Gulliver nang makitang gumagana pa rin ang kanyang cellphone. Sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng sunod-sunod na galit na voicemail mula kay Darcy, na natuklasan ang kanyang pangungopya at ngayon ay kinamumuhian siya.
Bukod pa rito, kailangan din niyang maglakbay papuntang Bermuda Triangle para gawin ang pananaliksik. Nang malaman ito, nagpasya si Gulliver na manatili ng permanente sa Lilliput at hindi na bumalik sa bahay. Habang tumatagal, lalong nagiging galit si Edward dahil sa mararangyang tuluyan na itinayo para kay Gulliver. Sinabi pa niya kay Haring Theodore na may hinala siya tungkol kay Gulliver, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng hari. Sa halip, hinirang ng hari si Gulliver bilang isang honorary general ng hukbong Lilliputian na may suot na uniforme at ibinaba si Edward sa posisyon bilang vice-general. Sa isang mapaghiganting akto, sinasadyang pinagana ni Edward ang sistema ng depensa ni Lilliput na nagudyok sa hukbong dagat ng Blefuscian na maglunsad ng isang pag-atake at magpaputok ng mga kanyon sa Lilliput. Mabilis na inutusan ng hari si Gulliver, na ngayon ay isang general, na itigil ang pag-atake. Naghubad si Gulliver at humakbang sa tubig, nagtampisaw sa tubig at matagumpay na nalabanan ng armada dahil sa kanyang kalakasan sa mga bala ng kanyon. Sa mga sumunod na araw natupad ng mga tao ng Lilliput ang mga kahilingan ni Gulliver. Gumawa pa nga sila ng modelo ng Times Square para maparamdam sa kanya na parang nasa bahay lang siya. Bukod dito, tinutulungan ng mga sundalo ang kanyang buhok at binibigyan siya ng masahe. Isang gabi, nagtalo sina Prinsesa Mary at Edward kung saan inaangkin niyang hindi niya ito mahal. Dahil doon, ang galit na si Edward ay kumampi sa mga Blefuscian at nagdala ng mga blueprint ng isang robot na ginawa niya mula sa isang pahina sa manual ng laro ni Gulliver na Guitar Hero 3. Pumayag ang hari ng mga Blefuscian na tulungan siya sa paggawa ng robot, at kalaunan ay natapos nila ito ng palihim. Pagkalipas ng ilang araw, biglang tumunog ang mga kampana ng palasyo ng 5 beses na nagpapahiwatig ng pinakamalaking banta sa Lilliput. Naghanda si Gulliver para sa pag-atake, ngunit nagulat siya nang makita ang isang napakalaking robot na minamaneho ni Edward. Nakatayo sa harap niya, agad siyang hinamon ni Edward sa isang tunggalian na hindi maiiwasang tinanggap ni Gulliver. Gayunpaman, ang robot ni Edward ay mas malakas kaysa kay Gulliver at kalaunan ay natalo siya, na naging dahilan upang tanggapin ni Gulliver ang kanyang pagkatalo at aminin sa mga tao na siya lamang ang tao mula sa silid ng Koreo at wala ng iba. Noon din, ipinatapon ni Edward si Gulliver sa isang ipinagbabawal na lugar na tinatawag na isla kung saan hindi kami nangangahas na pumunta. Pagkagising niya sa dalampasigan, agad siyang dinampot ng isang higanting batang babae. Tila, ang isla ay tahanan ng mga higante. Paggising ni Gulliver, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasuot ng kulay rosas na damit sa isang silid tulugan ng isang bahay manika. Sa kasamaang palad, ang higanting batang babae ay marahas na nakipaglaro sa kanya. Tinatrato siya na parang isang manika. Nang walang emosyon at nakakatakot siyang tumitig sa kanya mula sa dingding ng kwarto nito sa loob ng bahay manika, sumigaw si Gulliver ng may takot, na nagudyok sa kanya na pilitin siyang pakainin ng sobrang dami ng gatas mula sa bote. Samantala, napadpad din si Darcy sa dalampasigan ng Lilliput. Nakilala siya ni Edward bilang kaibigan ni Gulliver at ikinulong siya sa kuweba. Nang makita ito, nagpasya si Horatio na maglakbay patungo sa isla kung saan hindi kami nangahas na pumunta at ipinaalam kay Gulliver ang tungkol sa pagkakabilanggo ni Darcy. Di nagtagal, muntik nang makatakas si Gulliver kasama si Horatio at lumipad pabalik sa Lilliput gamit ang isang parachute na kinuha niya mula sa kalansay ng isang patay na piloto ng US Air Force na nakaupo sa bahay manika. Pagbalik ni Gulliver, agad na pumunta sa kuweba upang palayain si Darcy. Sa sandaling iyon, sa wakas ay inamin na niya ang kanyang nararamdaman dito at pinatawad siya nito sa kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, muling tinanggap ni Gulliver ang isa pang tunggalian mula kay Edward. Sa pagkakataong ito hindi lamang para sa kalayaan ni Lilliput kundi pati na rin sa kapalaran nito. Nag-away ang dalawa, ngunit madali siyang natalo ni Edward noong una. Dahil alam ito, nagpasya si Horatio na tulungan si Gulliver sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng robot. Pagkatapos ng maikling laban, nagawa niyang talunin si Edward mula sa loob. Nakalaunan ay na-disable ang sandatang pangkuryente ng robot. Pagkatapos, sinamantala ni Gulliver ang pagkakataon upang tapusin ang robot. Naghiyawan ang lahat, kasama na si Darcy, na nagdiriwang din sa panalo. Dahil sa kanyang katapangan, si Horatio ay pinuri bilang isang bayani at natanggap ang pahintulot ni Haring Theodore na ligawan ang prinsesa. Sa kabilang banda, si Edward, na umabot na sa punto ng pagkabaliw, ay nagbanta na papatayin si Prinsesa Mary. Gayunpaman, sa wakas ay nasiyahan na ang prinsesa sa inaasal ni Edward at sinuntok ito sa mukha dahil sa pagkadismaya. Nang sisimulan na naman ni Haring Theodore at ng hari ng mga Blefuscian ng digmaan, humarang si Gulliver upang pigilan sila at saka tumulong na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng magkaribal na mga bansang isla. Kalaunan, sa wakas ay nakabalik na sina Gulliver at Darcy sa New York City sakay ng kanilang naayos na barko. Nagtatapos ang pelikula kay Gulliver, na ngayon ay isang lehitimong manunulat ng paglalakbay, na nag-aaya kay Darcy na mananghalian habang magkahawak kamay pagkabalik mula sa isa pang paglalakbay. Mag-subscribe para makapanood ng mas marami pang video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panonood.